tayo ng ulam. Bali for today's video guys, gagawa tayo ng reviews about sa mga accessories na ikinabit ko dito sa aking ADB 160. So later papakita ko sa inyo kung ano-ano yun. Then disclaimer lang din pala, unahan ko na, yung mga accessories na ikinabit ko dito is more on my preference. Bali hindi siya budget meal, at saka ang nagmamatter kasi sa akin guys is yung looks at saka appearance ng mga accessories, lalong lalo na yung quality pati yung pagka-unique niya. Bali pinaka list na lang doon is yung performance niya or yung mismong functionality. Tapos mas maganda pa para sa akin kung yung accessories na ikakabit ko dito is manufactured din ng mismong Honda. Yun kasi yung kagandahan din sa Honda guys, meron silang mga separate accessories para talaga dun sa mismong vehicle nila. So dito sa motorcycle, ang brand na gumagawa ng accessories is H2C. Kung familiar kayo sa brand na yun, yun yung mga nakakabit dito sa ating ADB. So yun, papakita ko na lang sa inyo guys kasi I'm not sure kung nakakapag-record pa ako kasi ano na to lobat na tong GoPro ko. Pero yun yung pinaka topic natin for this video. Bali unahin ko na sa listahan guys is itong windshield. This is from H2C. Bali ang nagustuhan ko sa kanya guys is yung design niya, tsaka yung pagkaka-curve niya para sa aerodynamic shape. Tapos mas mataas din to guys compare sa stock, at saka less wide. So mas madali natin malilinis yung mga fairings under nung bracket niya. Tapos pina-PPF ko na rin pala to guys, harap at saka likod, to avoid scratches kapag pupunasan natin siya or lilinisan. Ang price nga pala nito guys, windshield is 3K. Tapos itong pa-PPF ko sa kanya is 1.6. Sa sunod sa listahan natin is itong headlight guard or headlight grill. H2C brand rin siya. So bali ang nagustuhan ko dito is yung mga nut na nasa likod nitong frame is naka welding na. So kung makikita niyo yan guys, mas madali na lang siyang install at baklasin if ever needed na lilinisin nyo yung headlight na part. At isa pa sa nagustuhan ko dito guys is yung unique na itsura niya at saka yung mismong design ng grill niya. Bali ang price nito guys nung nabili ko siya is around 4.3 to 4.5. Nasa ganun yung price range niya. Bali sa ilaw naman, dalawa yung kinabit natin sa ating ADB 160. So isang MDL at saka isang auxiliary lights. Itong MDL guys is Atom MDL Plus. Ang bili ko rito is 4K. Ang nagustuhan ko naman sa kanya is yung buga ng ilaw niya consistent at saka may cut. So yung mga masasalubong natin hindi masisilaw.
Then another one is itong GR na auxiliary lights. So, dagdag ilaw natin siya guys para sa mga instances na pag nadadaan tayo sa mas madidilim na lugar na hindi kaya ng MDL, doon natin siya binubuksan. Bali ang bili ko nga pala dito sa GR is around 10k. Then iba pa tong yellow lens niya na nagkakalaga ng 1k. Isunod na natin tong mga nasa handlebar na accessory na kinabit natin. Unahin na natin tong handguard. Bali meron akong separate video para dito guys. So check nyo na lang dun sa mga previous video ko kung ano yung details niya. I-mention ko na lang kung anong tawag sa kanya. So this one guys is from H2C rin. Tawag dito is Aero GP lever guard. Alright. Bali ang price nito pala guys, na nabili ko siya is 5.5. Sa market, naglalaro na siya sa 6.2 to 6.7. So move tayo dito sa H2C lever. So this one is around 5k nung nabili ko siya. So may adjustment siya dito. Parang meron siya dyang tornilyo kung nakikita nyo. Yan. Na-adjust yan. Itong part na to. Tapos, ayan. Binili ko siya. Syempre, dagdag sa binubuo nating concept na full H2C. Next naman is itong left winker switch assembly. So, this is for CBR 150R. Nabili ko siya sa Shopee. Hindi siya plug and play, pero madali lang siya i-wirings. Bali, meron kasing tatlong wire dyan guys na yung dalawa is magkaparehas ng kulay. Yung naiiba, yun na lang rin yung pagsasamahin nyo para ma-install nyo ng maayos at gumana yung mga old switch nya dun sa replacement or dun sa ipapalit nyong pang CBR. Tapos para magamit nyo tong passing, itatap nyo dito yung accessory wire at saka yung high beam wire na meron kayo sa MDL or auxiliary lights. Alright. Tapos mention ko na lang rin itong Atom. Binili natin siya partner para dun sa Atom natin na MDL. Bali ang price nito pala guys, nitong winker assembly is 1,370. Ito naman is 850. Bali next sa lista natin guys is itong H2C brake fluid cap at saka itong H2C clamp. Bali ang hinabol natin dito sa dalawang to is more on aesthetic and pangkumpleto sa binubuo nating concept. Ang price nito guys is around 2k to 2.3 nung nabili ko siya. Then ito naman is 1.8 to 2k. Sunod natin is itong handlebar hook. Sa Shopee ko siya nabili guys. Galing din siyang Thailand. Then ang price nito nung nakuha ko is 1k. Pero original nito sa Shopee pag nakita nyo is around 1.6 or 1.8 or 1.5, parang nasa ganun. Napababa lang natin yung price dahil gumamit tayo ng mga voucher. Then malaki rin pala tulong nito guys if ever meron akong binibiling mga ulam or mga malalansa like isda, seafood, pag nasa market ako dito ko siya sinasabit. Alright. Next sa listahan natin is itong CP holder or CP mount ko na quad lock. So itong buong setup na to guys is around 4.5 nung binuo ko siya kasi separate pa tong 1-inch ball na quad lock. Tapos ang default nito is color blue, so pinalitan ko na siya ng color white. Then meron na rin siyang quad lock dampener, yung stem mount at saka yung stem mount bracket. Yan, tapos itong 1-inch ball mount. Bali naging ganito yung setup ko guys para iwas knockout if ever na hindi ko gagamitin. Tsaka ginagamit ko lang naman siya kapag meron akong mga lugar na pinupunta na hindi ko kabisado. Bali tingnan natin kung makikita dito. Ayan guys, yan, 1-inch ball mount yan. Bali sunod sa listahan natin guys is itong aftermarket ko na seat. So this is Noywat Dan from Thailand. Bali ang nagustuhan ko sa kanya guys is yung leather niya matibay at saka makapal. Then sa lahat ng flat seat na naupuan ko, ito yung hindi mo mararamdaman yung frame, gawa ng marami siyang cushion at saka maganda yung pagkakagawa sa kanya. Isa pa sa nagustuhan ko dito syempre itong camelback. Ang kagandahan nito guys, pag sa long ride pwede nyo isandal dito yung likod nyo or yung banda sa puwet para hindi kayo mangalay.
So this one is around 7K. Bali next sa listahan natin guys is itong top box bracket. So itong top box bracket guys is H2C din. Bali pang kumpleto rin natin siya ng concept na binubuo natin. And ang nagustuhan ko naman dito guys, kapag hindi siya naka center stand, pantay yung magiging tayo ng top box mo. Meaning hindi siya naka-tilt. So, good sa akin yun, lalo na kapag bumibili ako ng mga milk tea or ng mga inumin, soft drinks, yan. Goods na goods siya kasi hindi siya matatapon. Alright. Next sa listahan natin is itong top box. So itong top box natin guys is from MC Moto. 30 liter siya, version 1, 2-tone. Ang bili ko sa kanya is 5K. Bali sunod sa listahan natin guys is itong floor matting at saka itong half crash guard. By the way guys, magkabukod pa sila kapag binili nyo. H2C brand rin sila. Then ang price nitong floor matting is around 4.3 to 4.4 nung nabili ko siya. Tapos itong half crash guard is 4.5 to 4.7. Bali ang nagustuhan ko dito guys, syempre dahil on the accessory siya, fit na fit siya at saka wala siyang mga overlap. Alright. Bali nagpalit na nga rin pala ako guys ng lagyanan ng plate. So bali naka-tail tie din na tayo ng H2C. Isa sa mga nagustuhan ko lang din dito is yung sporty look niya, bukod dun sa pangkumpleto natin siya ng concept. Bali ang price pala nito guys is around 3.5 nung nabili ko siya. Bali pinaritan ko na nga rin pala guys yung foot peg natin from stock. Isa rin to sa mga huling binili ko na or in-upgrade ko na accessory dito sa ating ADB 160 kasi parang medyo hindi siya ganun ka useful. So para makompleto natin yung concept, hinuli natin siya. So this one is H2C foot peg. Ang pagkakabili ko rito, if I'm not mistaken, is around 4K to 4.5. So yun, check nyo na lang rin sa market. Alright, so aside from foot peg, nag-upgrade na rin tayo guys ng side stand shoe. So H2C din siya. Ang bili ko rito is around 1.5 to 1.6, parang ganon. So syempre dagdag stability na yan, mas malaki na yung radius or yung diameter nitong side stand natin. So hindi na siya lulubog if ever ginamit natin siya dun sa mga malalambot na lupa or kaya malambot na pagpaparkingan natin. Tapos nakapagpalit na nga din pala ako guys ng radiator cover. So kung mapapansin nyo, H2C siya. Tapos yung dipstick ko guys is H2C din. So kagandahan naman sa ganyan dipstick, full CNC na siya. So wala na siyang pagkabali or pagkaputol. Regarding naman sa price ng dipstick guys, it's around 1.3 or 1.5 nung nabili ko siya. Tapos ito namang radiator cover, nasa 2.3 nung nabili ko siya. Bali napalitan ko na nga din pala guys yung stock pipe ng ADB ko. This is Vamos pipe made by H2C din. Bukod sa dinisenyo talaga nila yung pipe na to para sa ADB 160 natin. Makakasigurado din tayo na matibay tsaka na testing siya sa motor natin before nila i-release from the market. Kasi manufactured siya from Honda Thailand. Tapos isa pa sa maganda dito guys, hindi siya masyado maingay. Kaya makaka-sure ka na pasok siya sa decibel limit na mandated ng LTO. Tapos based din sa experience ko, gamit yung mga downloadable app para pangkuha ng decibel meter. Sa 3K RPM with silencer, ang nakukuha kong decibel value is around 85 at saka 87. Tapos yung without silencer or open pipe, nasa 92 to 95 lang. Tapos ngayon magto 2 years na sa akin to, solid pa din yung tunog. Hindi pa din siya nahina. Tapos regarding naman sa price, nabili ko to ng 17 from ARC Moto Accessories. From Caloocan ata yun or Valenzuela. Basta pinalalamog ko na lang yan dito sa bahay. Tapos kami na din nagkabit nung bayaw ko. Actually meron akong separated video kung paano to install. I-check nyo na lang. Then naparimap ko na rin pala to guys. After 3 or 5 months simula nung nabili ko. Tapos nakapagpalit na nga din pala ako guys ng rear suspension. So aftermarket na to. So this is Öhlins HO345 made for ADB 150 and 160. Tapos meron na din tong dalawang adjustan guys. Spring preload and then itong rebound. Regarding naman sa performance, very comfortable to gamitin. Tapos napakaganda ng play ng shock niya. Then madali lang rin siya i-configure or ito no, based sa bigat ng sakay nyo at saka dun sa road condition na dadaanan nyo. Tapos isa pa sa nagustuhan ko dyan guys, syempre yung locks niya.
So very premium siya tignan. Then ito din kasi yung mga gamit ng mga high brand na motorcycle like BMW, Aprilia, Ducati, tsaka yung mga ibang premium pa na motor. Kahit Yamaha tsaka Honda syempre gumagamit niyan. Lalo na yung mga high cc na big bikes nila. Then for me, good investment to para sa akin. Regarding naman sa price, this is around 46 to 47 nung nabili ko siya 3 months ago. Nabili ko to kay Cops Garage, tapos siya na rin nagtono based sa timbang ko or sa weight ko. Tapos dagdag ko nga rin pala guys, kapag bumili kayo nito meron tong extra string na kasama. So ginagamit daw siya kapag 110 or 120 kilo above na yung rider. So far, ayun na yung mga accessories na dinagdag and in-upgrade ko sa aking ATV guys. If ever meron kayong mga question, clarification, suggestion, i-comment nyo lang sa i-upload natin video para dito. Then kung sa tingin nyo naging interesting yung video na to para sa inyo, pa-like and share and subscribe na lang din guys para updated kayo sa mga susunod nating ganap dito sa ATV natin. Nangyari dun, ba't busina ng busina yun? Baka umaakoy na yung panggilid ko. So yun na lang muna guys, salamat.